Hi guys, good morning. So first time kong gumawa ng video kasi tamad talaga ako gumawa ng video na ganito, yung nakaharap ako sa camera. So but I'm so boring here on the hotel. That's why. So share ko lang guys ang aking experience sa aking medical dito sa Islay Carmeta for my Q1 visa interview. So, ang interview ko, schedule is 12 noon. But nagtanong ako, pumunta ako ng mas maaga, 9 a.m. Because I plan to breakfast before I go to my medical. So, I asked the guard, sabi ko kung anong oras pwede pumasok yung pang 12 noon. Sabi ni guard, balik ka dito mga 10:30 or 11. So, ang ginawa ko, nag-breakfast muna ako sa McDonald's. Then, after my breakfast, bumalik na ako doon sa guard. Nagtanong ulit ako, siguro mga 10:30 in the morning. So, ayun, sabi ni guard, sige, pwede ka na pumasok. So, pumasok na ako doon 10:30. Then, pagdating ko doon sa loob, may isa na namang guard doon. Nagtanong siya kung anong oras ako. Sabi ko 12. So, ang ginawa niya, tiningnan yung appointment ko for medical. Tapos binigay ko yung mga requirements ko, pinakita ko doon kay guard. Tapos sabi, sige, upo ka muna. So, umupo muna ako sa, may mga upuan naman doon sa loob pagpasok mo. Then, siguro mga 11 a.m. yun. Sabi ni guard, o yung mga 12, pila na. So, pumila na ako doon. Tapos yun na, kinuha na niya yung mga requirements. Tapos, tinaktakan ka na niya sa kamay dito. Tapos, binigyan ka niya ng number. Tapos yun, sabi, pasok na, diretso sa photo room, bigay yung requirements. So, yun, pasok na kami, lahat ng tinawag. Tapos, pagdating ko sa loob, binigay ko kaagad. Makikita mo naman agad yung photo room dun, pagpasok mo doon sa papasukan nyo. Tapos, yun, binigay ko doon. Tapos, hintay ka na lang ulit, upo ka ulit. Tinawag na naman yung name ko for photos. Then, yun na. After that, habang pinipicturan ka, tatanong yung pangalan mo, yung birthday mo, yun lang. Tapos, after nun, after photo, sabihin sa'yo, bigay mo yung lahat ng requirements doon sa isang lalaki na nakaabang sa labas ng photo room. So, binigay ko yung requirements ko doon. Then, hiningian niya ako ng NVC welcome letter, I think. Yun, tas sabi ko, ay hindi ko po na-print yung NVC welcome letter ko kasi kala ko hindi na yun kailangan. So sabi niya, ay ma'am, kailangan po yun dito sa scanning fingerprint doon sa next step. So sabi ko, sige po, papaprint ko po muna. Tapos yun, sabi ni nurse doon, sabi niya, sige pa-print, tas balik niyo po sa akin pagka-print. So yun, lumabas ulit ako, tapos pina-print ko, bla bla bla, yan. Tapos, pagbalik ko, so, chinik ni guard yung bag ko ulit doon sa entrance. So, nakita niya may biskwit doon, may baon akong biskwit, tsaka tubig, kasi syempre, sabi ko baka matagalan ako sa loob. So, nagbaon ako ng biskwit. Yung pala, hindi pala allowed yung biskwit doon. Pero yung tubig pwede naman. So, kinuha niya yung biskwit. Sabi niya, iwan niyo po dito yan, ma'am, kasi hindi pwede magdala ng ganito doon, ng pagkain. Pwede tubig, sabi niya. E di iniwan ko doon. Tapos, pasok na ako sa loob. Pagdating ko doon sa loob, binigay ko na kay nurse yung pina-print ko. Tapos sabi niya, ay ma'am, andun na yung mga papel mo ha, sa ganitong window. Pag tinawag ka, punta ka na doon. Sabi niya gano'n. Pinasa ko na doon. So, naghintay ako siguro mga kakaupo ko lang. Tinawag agad ako. Pangalan ko, yun na. Tapos,
inano na ako doon, may konting interview doon, guys. Hindi ko in-expect na may konting interview doon. Tinanong yung complete name ng fiancé mo, tapos complete address and cellphone number, yun lang naman. Tapos yung about na sa sayo, yun. Tapos ayun, mayroon akong hindi nasagot. Kabisado ko yung cellphone number ng fiancé ko, name and address, but yung code nakalimutan ko. So naghanap pa ako sa cellphone, nag-scroll pa ako doon, kala ko na-save ko. Hindi ko na-save. Siguro natataranta na din ako kasi parang kinakabahan ako. Hindi ko in-expect na may tanong about sa fiancé. Tapos yun, ginawa ko. Sabi naman nung nandun sa window, okay lang ma'am. Sabi niya, wag kang mataranta. Sabi niya ganon. Yun, tapos ginawa ko, tinawagan ko sa fiancé, tinanong ko, anong code nyo? Kasi nakalimutan ko, tinatanong pala dito, ganyan. So, sinagot niya, ganito. So, sabi ko, sige, bye-bye, sabi ko kaagad. Tapos yun, ay, sinabi ko na yung code doon sa window. Tapos, sabi niya, okay ma'am, so, proceed ka na sa payment. Ay, nag-ano pala ako, scan ng fingerprint. So siguro 4 times ata o 3 times, di ko na naalala sa nervous ko. So after that, sabi niya, proceed na po kayo sa payment. Tapos sila na yung magsasabi sa'yo ng next step. So proceed na ako doon. 4th floor yata yung payment o 5th floor, ganon. So proceed na ako doon. After that, after ko nakabayad, so sinabi na sa akin kung anong next. Doon sa vital sign, weight and height, check. Then, after that, sa ano na ako, x-ray. X-ray yung next ko. After x-ray ko, ay nung doon na ako sa x-ray, siguro mga 4 yung nandun sa loob. So, sinusundan ko lang kung anong ginagawa nila. Nagpapalit sila ng damit, tinanggal nila yung bra, tapos nagpalit ka ng gown. Yun, tapos nung tinawag na yung name ko, ako na yung i-x-ray. Ayun guys, so hindi ako maka-inhale ng malalim kasi parang may pinahawak sa akin sa likod na mabigat. Parang, ewan ko ano yun, parang yung sapin sa kotse na parang yung, basta mabigat siya. Yun, tapos parang hindi ako maka-inhale ng kasi parang inaano ko yung mabigat na yun, parang binibit-bit ko pa. Tapos yun, sabi ng babae, inhale po kayo, mas malalim. Tapos siguro nag-inhale ako 3 times kasi sabi niya, laliman nyo pa. So sabi ko, ba yan? Sabi ko, ba't ganyan? Sabi ko, hindi na ako maka-inhale, ang bigat nung ko sa likod. Tapos, yun na, natapos din. Tapos ko doon, sabi niya, next step mo is CBC, yung kukuhanan ka ng dugo. So, doon na, punta na ako doon sa room na yun, pagkakuha ng dugo. Tapos, after that, pumunta na ako sa eye check-up. Doon na ako sa eye check-up. Tapos, after sa eye check-up, sinabi niya, bigay ko doon sa, yung parang pagkalabas mo lang sa, di ko naalala yung nakalimutan ko na lahat. Punta ako doon sa parang window, pagkalabas mo lang ng eye check-up. Sasabihin naman sa'yo kung saang area yon. Tapos, binigay ko doon. Tapos, sabi niya, sige ma'am, wait ka lang until 1:30 kasi mas maraming nauna sa'yo. So, kung gusto mo mag-lunch ka muna, tapos balik ka dito sa akin 1:30, sabi niya. Tapos iniwan ko na yung mga papel ko doon. Passport lang binalik sa akin. Tapos yun, hindi naman ako nagugutom kasi mga 9:30 nag-almusal ako. So, hindi pa ako nagugutom. So, ang ginawa ko, umupo lang ako doon sa area na yun kasi may mga upuan naman doon. Umupo lang ako doon. Tapos naghintay ako siguro isang oras kasi that time 12:30 siguro yun. So 1:30 ang sinabi sa akin.
Hintay ako 1 hour doon. Nakaupo lang ako doon, kwento-kwentuhan. May mga kakwentuhan ako doon, mga kapwa ko din aplikante. So, yun. Tapos, after that, mga 1:30 na, doon pa lang silang nagsisimula magtawag. Ang dami pala nilang bago ako. Tapos yun, siguro natawag ako mga 2 p.m. Mga 2 p.m. natawag yung pangalan ko. Tapos sabi, punta ka ma'am dito sa room 7 for physical exam. So, pumunta ako doon, binalik nila sa akin papel ko. Dala-dala ko yung papel ko doon sa room 7. Tapos, wait lang ako doon. Siguro may tao sa loob. Tapos, dalawa pa kami sa labas. Kasi madami, mga ilang room naman yun. Bawat room may pila. So, ako sa room 7, ako nakapila. So, yun. Nakapila ako doon. Siguro kung di ako nagkakamali, mga 10 minutes yung hinintay ko o 15 minutes. Kasi, yung nasa loob, bago ka ipi-physical exam, may mga itatanong muna sa'yo, mga about sa nararamdaman mo, kung ano yung mga naging sakit mo ng nakaraan, kung nagkaroon ka ng bulutong, ganyan-ganyan, kung ano, basta kung ano-ano yung tatanong tungkol sa history mo, kung nagkaroon ka ng ganito, ganyan, opera before. So, yun. Tapos, bago yung physical exam. Tapos, nung ako na yung tatawagin, hindi, pasok na ako doon. Tapos, nung ini-interview na ako about sa kung may history akong ganito, ganyan, puro lang ako no. Puro lang ganun, no. Tapos, kasi wala naman talaga akong mga history na ganun. So, puro lang ako no. Tapos, nung nasabi nung doktor, sige po, palit ka na ng gown, tapos higa ka na. So, yun lang. Pag magpalit kang gown, hindi katulad sa x-ray na pati bra tatanggalin mo. Doon sa physical exam, iiwan mo lang yung underwear mo. Damit lang yung tatanggalin mo. So, ako naman kasi nakadress lang ako kasi alam ko may mga ganon x-ray So, hindi na ako nagsuot ng talagang masisikip. Para madali maghubad. So, yun. After nun, so, nung sinabi ng doktor na, sige, na po kayo. Yun, nagpalit na ako, tapos higa na ako doon. Tapos, yun, titingnan ka niya, yung kamay mo, titingnan niya kung may mga tattoo ka. Bukod sa itatanong niya sa'yo, may tattoo ka ba? Titingnan niya pa rin. Tapos, yun, titingnan niya yung tiyan mo, yung likod mo. Tapos, pipisil-pisilin ka dito. Tapos, yung tiyan mo, didiin-diinan. Ganon. Tapos, papatagilirin ka. Titingnan yung likod mo. Tapos, after that, sabihin, sige, tapos na, okay na. Sabihin ganon. Tapos, yun na. Nung natayo na ako, palit na akong damit. Tapos, sabihin ganon, balik ko ulit doon sa doon sa window na pinagkuhanan ko ng papel kanina, ibalik ko ulit doon. Tapos yun, paglabas ko ng room, binalik ko na naman yung papel ko doon sa window na yun. Tapos sabi nung nurse doon, sabi niya, ma'am, wait lang po, tawagin po kayo for result. So yun, hintay na naman ako, upo na naman ako doon sa area na yun, marami naman naghihintay doon. Tapos hintay na ako ng result. Siguro mga another 15 minutes ang hinintay ko doon. Tapos nung habang naghihintay ako doon, nagtatawag yung nasa isang window. Ang mga tinatawag niya pala yung sa mga result na puro yellow nakikita ko. Sabi ko, my God, sabi ko, gano'n. Patay, sabi ko, sana hindi yellow yung akin, sana white. So, nagpe-pray na ako doon. Nagpe-pray ako ng nagpe-pray. Wala talaga ako nakitang white. Puro yellow sila. Hala. Kasi sa nakikita ko doon sa mga video before or doon sa mga kwento-kwento din doon sa loob nung nandun ako sa SLEC, sa loob ng St. Luke's. Kwento-kwento, pag yellow paper daw, so for sputum. Pag white paper,
yun yung babalik ka kinabukasan for immunization. Tapos, yun na. Nung tinawag na yung pangalan ko, Diyos ko, nakita ko yellow. Patay, sabi kong gano'n. So, parang nalungkot ako. Sabi ko, ano ba yan? Sabi kong gano'n. Tapos yung interview ko, March 12. Sabi ko, paano ba yan? Sabi ko. Tapos, ayun na. Nung tinawag na ako, ang dami naming yellow paper. Nagtawag siya ng madaming yellow paper. Tapos pinapasok sa room. Yung pala, para iisang explain na lang. Kasi puro parehas kayo for sputum. So, ang dami naming tinawag. Siguro mga nasa 15 or 20, I think. Tapos nandun kami sa iisang room. Yun, tapos yun na, in-explain niya ganito, ganyan, schedule yun for sputum, may mga, yung iba may scar, yung sa lungs, yung iba may spot, ganun. So, abnormal yung sa lungs, kaya ganun. So, yun na, nalungkot ako, pero wala tayong magagawa kasama sa pag-a-apply yun. Kailangan natin tanggapin. So, yun guys. After that, umuwi na ako dito. Parang nanghina ako doon sa result kasi expect ko, healthy naman ako. Wala akong expect, wala akong nararamdaman, ganon, ganyan. Tapos, biglang ganon, sputum ka. So, ayun, umuwi na ako dito, tapos tinawagan ko si fiancé, sinabi ko ganyan-ganyan, tapos sabi niya, okay lang yan, sabi niya, may plano si God para sa atin, sabi niya ganon. So, yun lang, tapos, yun lang guys, kailangan natin tanggapin kung ano man yung resulta. So, update ko kayo sa sunod na video ko about my sputum kasi ewan ko, sabi nila mandidiri ka daw doon kasi maraming umuubo, masusuka ka talaga doon. So yun guys, thank you for watching. This is my first video. Update ko kayo next time. Bye.